Okay, so dito, pinapahanap sa problem na to, yung EIY at midspan or yung value ng elastic curve natin, no, at midspan. Saan ba ang midspan ng beam natin na to with 8 span? Ibig sabihin ng midspan is yung gitna, no? Yung gitna ng 8 is dito sa may 4, no? Tapos, yung smallest allowable I, no, or yung second moment of inertia, if ang value ng elastic modulus natin is 10 GPa or gigapascal, tapos ang limiting deflection natin at that point sa midspan, no, is what? The length of our beam divided by 360. Ganon, no? So, first, let us solve for EIY at midspan. So, paano mo pag ganito, no? Ang pag-solve ng deflection. Una, pag ganito, no? Palagi kang dito mag-i-start, no? Sabay, magkakat ka sa may last loading segment, no? Pag nagkakat kasi tayo sa may pinaka-last loading segment, anong mapoproduce natin nun? Ang mapoproduce natin doon is yung global moment of equation for our beam or sa sinusolve nating beam, no? In this case, ilan ang loading segment natin? Meron tayong dalawang loading segment. Kaso, kung mapapansin nyo, no, merong discontinuity sa loading segment natin. Paano nasabing may discontinuity? Kasi sa first loading segment, meron siyang distributed load. Tapos bigla, sa may pagdating ng second loading segment or in the last loading segment, nawala bigla yung distributed load. So, paano gagawin natin dyan? Meron tayong gagawin dyan. Ang gagawin natin dito is gagawa tayo or magkikreate tayo ng dummy load, no? Bakit tayo magkikreate ng dummy load? Para mawala yung tinatawag na discontinuity. Kasi ayaw natin nun, no? Ng ganon. Kung gusto niyo naman isolve ito ng may discontinuity, pwede rin naman. Kaso, hindi ka gagamit ng tinatawag na global moment equation for our beam. Ang gagawin mo is kukunin mo yung moment equation per segment, di ba? Mas yun, mas hassle yun pag ganun. Kaya ganun yung technique dito. Para matanggal yung discontinuity, gagawa tayo ng dummy load. So, yun. Pero first, ang una natin gagawin nito is kunin muna yung reaction, no? Dito na lang at this point, sabihin natin ito ay point A at ito ay at point B, no? At point A na lang kunin yung reaction. Bakit? Dito naman tayo magre-reference, no? Dito tayo mag-i-start hanggang sa last loading segment. Hindi makikita naman tong B, no? Yung point B. Yung reaction dyan, hindi naman makikita sa gagawin nating global moment equation. So, hindi na natin siya need. Kunin lang natin yung mga need natin, no? So, okay. Gawin na natin, no? Kunin ng reaction sa A. Paano? Summation moment at point B, no? Counterclockwise positive is equal to 0. So, okay, yan na. The 600 Newton meter distributed load is clockwise at point B, no? So, positive yan. So, 600 times the base para maging resultant, no? Which is 4 times the moment arm. What is the moment arm of this distributed load or this concentrated load, no? From point B. 4 plus 2. Bakit 2? Kasi doon yung centroidal, di ba? Nung distributed load na yan. So, 6 meters, no? So, yan. 600 times 4 times 6. Positive siya. Etong, reaction sa A, no? Upward siya, no? Upward. So, pag upward siya, paano move niya? Pag ganon. Sa point B. Pa clockwise. So, negative siya. RA times moment R na 8 is equals to 0.
So, RA is what? 600 times 4 times 6 is 14,400 divided 1,800. 1,800. Ano yan? Newton. Newton yan. So, meron na tayong reaction sa point A. I see. So, free body diagram, no? I see. Kailangan na natin kunin yung global moment equation in this beam. So, free body diagram. Meron tayong 1.8 Newton. Tapos, eto na, yung sinasabi nating dummy load, no? Itutuloy na natin to. Ayan, tuloy-tuloy. At point X, kung saan man tayo nag-cut, tuloy-tuloy yan. Yan. Tuloy-tuloy. 600 Newton meter. Ang labo ng loads. Tapos, yung ano, para ma-zero, no, dummy load nga siya, kaya siya tinawag dummy load. Wala siyang epekto sa beam natin. Bakit wala epekto? Kasi magagawa pa tayo na equal opposite force, no, sa na ilalagay natin, no, para matanggal lang talaga yung discontinuity. Ayun yung purpose nito. Dummy load. So, ayan. 600 Newton per meter. Tapos, sa cut section natin, may lalabas dyan na internal loading, no, bending moment. Which is, ito yung need natin, no, yung moment equation, ay moment function nito with respect to x, no. So, yan. Pag nag-summation of moment tayo at the cut section, no, ang magkakaroon or ang magagawa nating term dito is apat na term. Bakit ko nasabing apat na term? This 1, 2, 3, 4. 4 terms sila, no? Bakit kasama to? Siyempre, ngayon internal loading, no? So, ano na lang ulit? Counterclockwise, counterclockwise positive summation, no? Moment at the cut section is equals to 0. So, sa nga pala, pag ang assume palagi, no, ng internal bending moment is palagi siya naka-positive, no, sa sign convention. Which is in this case, ang sign convention natin is counterclockwise, no. Bakit positive palagi ang counterclockwise, no? Kasi pag ang internal bending moment niyan is naka-counterclockwise sa direction na yan, no? Mag-i-smile yung beam natin, no? So, positive yan. Kaya naging positive. Di ba? Sabi sa turos ng mga prop natin. So, yun. So, M plus what? Ano to? Yung 600 Newton meter na distributed load, no? Ano rin yan? Counterclockwise. Tapos, nga pala, meron silang distance x, no? Distance x yan. Distance x to, no? Kung saan tayo nag-cut, distance x. Tapos eto, yung distance dito is given na 4, no? 4 meter, no? Okay. Sabay, ang sikip no? Ano din? Saan yung sinasiksikan? 4 yan. Tapos eto, hindi natin alam, no? Kung ano man yan. Teka nga, burahin ko para mas maayos. 4 siya. 4 to. Tapos, ito ay x. Burahin natin ito. Ito ay 4. Yung buo is x. Anong distance to? X minus 4, di ba?
x minus 4 yan. So, okay. Summation, no? Gawin na natin. Counterclockwise, positive. Summation not cut section is equal to 0. M plus 600. The base times the base is x. Tapos, anong moment arm niya? Kalahati ng x. So, x times x squared over 2 is what? Oh. Ay, hindi. X over 2 lang pala. So, ano mangyari niya pag sinimplify? Bale, 600 divided by 2 is 300. And x times x is x squared. So, pag sinimplify, 300 x squared. 300x squared lang pala to, no? So, eto naman. Eto, magka-sign value yan, no? Kasi, clockwise sila, no? At the cut section. So, unahin natin yung 600 Newton per meter na yung upward force, no? So, negative 600 the base times the base na x minus 4 tapos yung moment arm niya na x minus 4 divide 2. So, masisimplify na naman. 600 divide 2 is 300 and x minus 4 times x minus 4 is x minus 4 squared. X minus 4 squared. Okay. Next, the last, no? 1,800 times x, di ba? Ang dali, basic. 1,800 x is equals to 0. So, if we isolate the internal moment, no? Internal bending moment with respect to x, no? So, m of x is equals to what? This is our, moment function, no? O, moment equation, no? So, eto, pag transpose mo yan, or add both side by negative 300x squared, maka-cancel to. Mapupunta sa kabila. Yung side, sa kabilang side, magkakaroon ng negative 300. So, syempre, alam nyo na yan, no? Magagaling kayo dyan, eh. O, 300 positive, x minus 4 squared plus 1,800x. Ayun na. Meron na tayong, global moment equation for this beam, no? Ayun na. So, ano ulit yung formula natin for solving deflection, no? Yung na-derive na formula na I, P, Y double prime, no? Is equal to our moment equation, which is negative 300 x squared plus 300 x minus 4 squared plus 1,800 x, no? So, eto nga pala, no, yung braces na yan, no? Gagawin daw natin yung bracket, no? Para pag in-integrate natin siya, ang tingin lang natin sa kanya, distance, no? Yan, ito yung bracket siya. So, yan. Pwede natin siya integrate to get the slope equation. Pag in-integrate, no? To, negative 300x squared, in-integrate, magiging negative 100 x cubed. X cubed. Dito, magiging positive 100 x minus 4 raised to 3. Tapos, ito, magiging positive 18 divided by 2 is 900, no? X squared. And the arbitrary constant, C1. So, pag dinerive pa ulit natin ito, we get the
deflection equation for our beam. So 100 x raised to 4 divided by 4 plus 100 divided by 4 Labas dun. Labas. plus 300 x cubed plus c1 x plus c2. So, yan. Ngayon, ang next na ating gagawin ito is kailangan natin mahanap yung value ng arbitrary constant, no? Para makuha na natin yung tinatawag natin na true elastic curve, no? Kasi ito, ibig sabihin ng arbitrary constant, kung maalala natin, no, sa calculus, parang ito yung sa y-intercept ata, no? Parang siya kasi nagsasabi na initial value, no, sa growth and decay yung sa pinag-aralan natin sa calculus. So, gagamit tayo ng mga boundary condition para makuha natin yung C1 and C2. So, in this case, ang boundary condition natin is at x is equal, ang tatandaan nyo lang naman pag sa mga boundary condition, no, palagi kayo titingin sa support, no, support. Ang support, pag pin support, no, ang nangyayari yan is zero ang slope at that point, no. Bakit? Ay, hindi. Zero ang deflection at that point. Bakit? Kasi yung pin support resist translation, no. Resist the vertical translation and horizontal translation, no. And in the roller support, ganun din, no. Vertical translation nga lang. Kasi yung roller, it resists, no, vertical movement, not horizontal movement. Pero, in this case naman, sa beam naman natin, no, kung makikita natin, wala naman siyang mga horizontal applied load, no. So, parang ganun, parang di na natin maano yung horizontal loadings, no. Kasi beam naman kadalasan, sa ngayon, no, ang ina-analyze natin, mga ganito lang. So, let's find the arbitrary constant, C1 and C2. At point x is equals to 0, the deflection, boundary condition natin, no? X is equals to 0, the deflection is equal to 0. Then, no, etong deflection equation natin, pag sinubstitutean mo, no, yung x, sinubstitute mo ng 0. Bale, etong first term is makaka-cancel out, magiging 0. Kasi, any number multiplied by 0 is equals to 0, no? So, magiging 0 na yan. Ito, magiging 0 na naman. 0 na naman. Yung C1 magiging 0 kasi minultiply sa 0. Yung C2 ang natira sa isang side ng equation. Eh, sabi dito is deflection is equals to 0. So yung IEY is equals to 0 na rin. So, C2 is 0. O, yun. Nakuha na agad natin, no? Kadalasan, no, kapag etong C2 palagi siyang, ang value niya is 0 kapag meron tayong support at point 0, no? Matik yan. So, next, no, boundary condition, at x is equals to 8 meter, no? Y is, or the deflection is also 0. So, let's plug in, no? So, this IEY is equal to 0. Then, plug in na natin yung 8, 100 divided by 4 times 8 raised to 4 plus 100 divided by 4. Ano si Jude? Ang bastos, oh. Tapos, eto, yung bracket natin, 8 minus 4. So, simplify na natin. Magiging 4 siya. 4 cube. 4 cube. Plus 300 times 8 cube. Plus C1 or Screenshot mo nga pa. Isa mo sa akin. 8 C1. Sa akin. Sabihin Yung ko C2 ulit is equal to 0 na, so di natin lagay. So, shape solve na lang natin para mabilis. 0 is equal to negative 100 over 4 times 8
raised to 4 plus 100 over 4 times 4 cube. Basta wag mo nang ano yung masama nakalagay kasi dito. 4 cube. 4 cube, ano pala siya? Mali ako dito. Ito. Raised to 4 na pala. Uy. 4 raised to 4 plus 300 times 8 cube plus 8x. Shift solve. Makuha nating value dyan is negative C1 is equals to negative 7,200 watt. Anong unit niyan? Ang unit niyan ay Newton meter squared, no? Bakit ang unit ng C1 is Newton meter squared? Kung mapapansin nyo dito sa slope, no? Ang slope diyan is naka-rad. So, ang I and E, no? Yung I niyan is naka-inch to the fourth, no? Ang E is what? Or naka-mm to the fourth. Pag i-multiply mo yan sa E, ano bang ang ano ng E? Parang stress, di ba? Force over area na Newton, which is force, tapos area, mm squared. So, maka-cancel out din to dito. So, mm squared, Newton, mm squared. Eh, yung slope is nakarad. So, unitless. Kaya, naging mm meter squared yan. Yun, gets yun, no? So, meron na tayong C1 and C2. Ngayon, makukuha na natin yung IEY, no, at midspan, or the elastic curve at midspan, the value of elastic curve at midspan. So, IEY is equals to negative 100. So, ano nga pala ang value ng X natin at midspan? Ang value is 4, no? Kasi siya yung midspan sa buong span, no, ng beam natin, which is 8. So, X, lagyan nito. X is equals to 4 meter. No? 4 times 4 raised to 4. Plus 100 over 4 na may bracket na 4 minus 4 is 0. Pag 0 yan, yung nasa loob ng bracket, or negative number yan, matik yan, mawawala na siya yung term na yan. Ganun yun, no? Bakit? Kasi, eto nga, di ba, kaya tinignan mo bracket yan, ititreat natin siya as distance. Eh, wala namang negative distance. Tapos, kung 0 distance yan, o kung 0 yan, i-multiply mo ron, magiging 0. So, 0 yung term. Yun na ipapansin yan, no? 300 plus 300 X, which is 4 cube. Tapos, ang C1 natin na negative, so minus 7,200 times X na 4. Yan, meron na tayong value, no, sa elastic curve. I-calculate nyo na lang. Negative 100 over 4 times 4 raised to 4 plus 300 times 4 raised to 3 minus 7,200 times 4 is equals to what? Negative 16,000. IEY. So, ayan o. Lagyan natin ng X equals to 4. Is equals to what? Negative 16,000. Ano yan? Newton meter cube. No? Parang ganun din. I-unit analysis nyo na lang kung hindi nyo alam dito. Basta ang I is to the port, length to the port, as E is stress, force over area, and the Y is length. So, deflection kasi is length, no? So, yan. Meron na tayo. Kung gusto nyo, kung ayaw nyo ng Newton meter cube, no? Pwede nyo naman i-convert yan. So, pero ayan na yun, no? Ito na yung answer.
kung hindi naman sinasabi no sa problems, hindi wala naman sinabi na in terms of this unit or in terms of kilonewton or newton mm no cube. Wala naman sinabi. So, ayun na yun. Next, yung I allowable natin no at midspan na may value ng E and limiting deflection no. So, ayun na. Meron tayong elastic curve no at midspan. Midspan na rin yan. So, helpful to. Gagamitin na rin natin yan. So, parang sa-substitute na lang natin yung I. Tapos, I yung E and Y, no? Yung I ang hanap natin. I-isolate natin. So, ang mangyayari pala rito is I is equal to negative 16,000 Newton meter cube. Didivide na natin sa EY or sa modulus of elasticity and the deflection, no? Yung limiting deflection. Bakit nini-divide? Ano ba ibig sabihin yung limiting deflection? Yan. Dito kasi, ang nangyayari sa problem, no? Kaya ganyan. Kumbaga, pag sinubstitute natin tong value na to, yung deflection na mangyayari at midspan is hindi lalampas sa makukuha natin value na to. Which is, ano ba ang L natin? Is 8, di ba? Is equals to 8 or 3. Kaso yung 8 naka-meter. So, may sagot dito is meter. No? Tama ba? So, kung gagawin natin itong millimeter, magiging 8,000 over 360 millimeter. So, itong GPA, convert natin to MPa para maging Newton millimeter. No? Paano ito i-convert to millimeter? Times 10. No? Raised to 3. Magiging, ano na yan? MPa, no? Magiging MPa na siya. Ang technique dyan sa pag-convert, no? Ang technique do sa pag-convert, pag palilitin ko, no? Yung number, or palilitin ko yung unit. Diba? GPa to MPa, liliit. Kailangan dadagdag or lalaki yung value, no? Kaya, positive, naka-raise to positive 3, no? Ganun lang nun. Pero, pag gagawin mo naman dito is MPa to GPA, anong gagawin mo? Times 10 raised to negative 3, di ba? Kumbaga, palilitin mo. So, maka-cancel out to. Babalik ka na naman sa 10 GPA. Yun, no? Ayun, technique. Ayun naman, share ko na technique yun sa conversion. Para di ka malilito. Ayun yung technique ko para di malilito. So, eto, naka-Newton millimeter cube siya, no? Naka-Newton millimeter cube. So, kailangan ito i-convert into mm, no? So, i-convert natin siya into mm. Paano natin ma-convert into mm? Meter to millimeter is 10 raised to 3. And naka-cube to. So, i-cube din natin yung 10 raised to 3. So, ano mangyayari doon? 10 raised to 3 cube, no? So, pag ganyan, sa law of exponent, pag ang exponent or may isang number na ni-raise, tapos ni-raise pa ulit, no? Ang mangyayari diyan para ma-simplify, i-multiply mo yung exponent, no? So, anong kalalabasan nito? 10 raised to 9. Bakit? Kasi 3 times 3 is equals to 9. Gets? Okay. Gets yun. So, eto nga pala. Meron pa dito, no? Isang hint, no? Ay, isa pang hint, tama. Kapag I ang kukunin, dimension to. So, hindi to pwede maging positive. Hindi to pwede maging negative, no? Kasi wala naman negative na dimension. Ano yun? Nagkaroon ka pa ng utang, no? Sa length. So, pag I ang inahanap, ang value ng elastic curve natin ay i-absolute value mo, no? So, pag in-absolute value mo yan, negative 16,000, no? Newton. Tapos, times 10 raised to 9, no? 10 raised to 9, absolute value. O, negative 16,000 times 10 raised to 9, na ano na magiging mangyayari doon? Magiging Newton millimeter cube. So, Newton millimeter cube na siya. I-divide saan? Sa I and E. Ang E natin is 10 times 10 raised to 3 megapascal na Newton millimeter, no? Squared. So, divided by times 10 times 10 raised to 3.
sabay, i-multiply pa siya saan? Sa limiting deflection, no? Yung 8,000, no? 8,000 Saan? over 360. Eto, pag mga ganito, no? Yung fraction natin, no? May numerator, tapos yung denominator, naka-fraction din. Wait lang. Yung denominator ng fraction natin to, complex fraction na to, no? Mapupunta lang yan sa numerator, no? So, multiply yan, no? Multiply 360. Yan. Pag kinalculate natin yan, no? Absolute value of 16,000 times 10 raised to 9 times 360 over 10 times 10 raised to 3 times 8,000 is equal to what? Yun, oh. Ang laki, oh. Naka-mm kasi siya, eh, kaya sobrang laki. No? Ano to? 1, 2. 72, no? 72 times 10 raised to 6 mm to the fourth, no? Yun. Ayan yung sagot natin sa second moment of area.